impeachment, impeachment, impeachment. Ito babalikan natin si Toby Chanko with regard doon sa impeachment versus kay CJ Corona. Ang sinasabi niya dito ay may kinalaman talaga ang House Speaker and that House Speaker related to the current President. Panoorin natin ito. Sa pagpatuloy na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, humarap ang kauna-unang testigo ng depensa, sina Botas Representative Toby Tiangco, isang dating kaalyado ng mayorya. Kabilang si Tiangco sa mga hindi pumirma sa reklamo dahil niya wala umanong probable cause at bahagi lang daw ng tangka na Malacanang na kontrolin ang hudikatura. 9.5 years, kalaban ko si GMA from 2001 and 2010. And the president can make life miserable for you. Sabi ko, ayoko na ng gulo. I will recite myself up to vote no. Dahil ayaw umano niyang mapag-initan, hinanda na raw ni Navotas Representative Toby Tiangco ang sarili na pumirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona December 12 noong nakaraang taon. Pero ang nasaksihan daw niya sa all-majority caucus noong araw na yun na ipinatawag ni House Speaker Sonny Belmonte, hindi raw niya matanggap. Speaker Sonny Belmonte said, we are here to impeach Chief Justice Corona because he is a protege of GMA and he will protect GMA. Yung mga gustong bumoto, pagkatapos ng presentation, yung mga gustong bumoto, bumoto. Yung mga ayaw bumoto, wag bumoto. Ngunit ang number 4 na hindi ko nagustuhan, ang sabi niya, this is non-debatable. No questions will be entertained. Ang dating sa akin, diretsahan, nung sinasabi, pag pinagdugtong mo yung sinasabing pumirma na yung pipirma, at no questions will be entertained, it's a veiled threat. Maliban sa isang PowerPoint presentation na naglalaman lang daw ng bullet points ng articles of impeachment, wala raw nakahandang kopya ng reklamo laban sa punong maestrado. Bagay na kwinestyon umano ni Representative Rodolfo Biazon. Si Representative Rufus Rodriguez naman, nagtanong din daw kay Belmonte, paano kung may nais silang paglilinaw? Sabi niya, pwede kayong kumuha ng kopya mamaya sa likod dahil ginagawa pa. Sa huli, hindi pumirma sa reklamong impeachment si Tiangco. After the presentation, I was not convinced that there was probable cause. Hindi ako makakapirma nang hindi ko po nababasa. I felt it was an attempt. It was not a simple impeachment of the Chief Justice, but it was an attempt to control or to scare the Supreme Court. Para makita natin yung context dito, si Toby Tiangco, kalaban niya ang GMA administration for 9.5 years. Pero magtaka ka, kasi nung una, boboto siya na yes to impeach. Pero later on, nung nakita niya na ito pa lang yung then House Speaker nung araw na si Sonny Belmonte, ay gusto niyang tanggalin si Corona dahil protege, bata-bata ni Arroyo, of course in favor of Aquino administration. Umiba na yung ni Toby Tiangco. Hindi po pwede yun. At saka yung pinapipirma sa kanila articles of impeachment, walang nakalahad doon ng mga ebidensya. Basta blanco o hindi mo mawari kung ano, basta pipirma lang. So kung makikita natin sa current na situation natin ngayon, it is almost the same sa ginagawa kay VP Sara ngayon. Yung Sonny Belmonte noon, ito yung Martin Romualdez ngayon. At yung ginagawa nila. At may budget. Take note, may budget. Panoorin natin. September 13, 2011, isang araw matapos i-impeach ng Kamara si Corona, nagbitiw si Tiangco sa majority block at bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development. Paniwala raw kasi ni Tiangco, pe-personally umano siya sa naging desisyon niya, gaya umano ng pag-ipit daw sa kanyang pork barrel ng ilang buwan noong 2011. Ayon sa depensa, dayon daw nila sa testimonya ni Tiangco na ipakita ang modus operandi umano sa Kamara. We are obviously proving, Your Honor, that there is a pattern or scheme or plan, a modus operandi, Your Honor. Hindi lang pala noon, no? I mean, hindi lang pala ngayon, pati pala noon nangyayari na kumbaga history repeats itself. With the majority, Your Honor, in the House of Representatives to intimidate, Your Honor, or exert undue influence upon their other members
to approve their measures such as this impeachment complaint filed against Chief Justice Renato Corona. Pero bago magsimula ang paglilitis kaninang hapon, sinabi ni Tiangco na may mga banta raw siya natatanggap mula kay House Majority Leader Neftali Gonzalez II. Yes, di ba sa newspaper na ano naman? The truth will come out later during the testimony. Inaharap mo raw si Congressman Toby Chanco. Bait-bait ko para mag-harason. Well, ako, I'm not in the habit of threatening anybody. But he likes to We, mukha mo pa lang eh. bahala siya sa buhay niya. Cited for indirect contempt naman si Defense Counsel Attorney Jose Roy III dahil sa impormasyong ibinigay niya sa media hinggil sa tangkaraw na panunuhol na palasyo sa Senator Judges ng tig-100 milyong piso kapalit umano ng conviction ni Corona. Di ba na-contempt yun? After, 3 months after, ayan na, 3 months after the justice conviction, ito, umamin din si Sunny Belmonte. Ayan, ito. Hindi niya literally na rekta na inamin, pero lumabas yung mga budget na usapan. Ito no, months after the impeachment of the former Justice Renato Corona in May 2012, congressmen received an off-budget disbursement of 10 million each. Wow! Speaker Sunny Belmonte Jr. said Monday, siya na mismo ang nagsabi niyan. Like his counterpart in the Senate, however, Belmonte denied the amount had anything to do with getting the votes to impeach Corona, whom the president had made clear he wanted out of high court. Maniwala kami? Nawala? Nawalang kinalaman yung pera na yan? Bakit biglang may lumabas? Belmonte spoke about the releases days after a privileged speech on the Senate floor by Senator Jingo Estrada, saying that senators received 50 million bribe after Corona's conviction. He later said that the amount was only an appeal and not a bribe. Anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba, di ba? Very timely naman yan na after nung impeachment, meron silang natanggap na pera. First of all, it was only 10 million. Kahit na. And not everybody has received it. Kahit na. And you know, yung mga nakatanggap, pwede yung bumoto ng yes. It's very difficult to connect it to Corona because even up to September, hindi naman lahat little by little. Kahit na little by little. Belmonte said on the sidelines of the general membership meeting of the Makati Business Club in Makati City. Belmonte said that the fund was used for infrastructure projects. Totoo? Di nga, 10 million. So, ito po ay may kinalaman din sa sinasabi ni Tiangco, ni Toby Tiangco. Ngayon, ngayon, we're talking about the impeachment of VP Sara. It's the same history that is repeating. Tignan ninyo anong sabi ni Toby Tiangco kasi during that time 10 million. Ngayon tignan ninyo anong sabi. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Di ba? So, dyan pa lang. The same old story, yung sinasabi ni Tiangco, Toby Tiangco, nung panahon ni Corona at nung panahon ni VP Sara ngayon. At hindi nila na yan maitatanggi. Kasi nga magpinsan yung dalawa Pinsan niya yung House Speaker. Magkasama sila palagi. And even yung the last ASEAN Summit, magkasama sila. At ang pinaka-first sa listahan ng nagpirma ay yung kanyang anak. Tapos pinag-usapan dito, budget. So sinong maniniwala? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Sinong maniniwala? Hindi nga sila nag-file ng complaint pero pumirma sila.
Kasi kung talagang wala at ayaw mo, hindi yan sila pipirma. Nagsalita pa yung anak mo. Anong sabi nung anak mo? Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment.